Uh-huh. Blessed afternoon to everyone, especially to all of you, fanatics, super supporters, super doctors. Magandang tanghali sa atin at magandang balita sa ating lahat. Nag-umpisa na yung kanila. Nag-set up na sila ng mga tables nila. Dapat to marami, kaya lang na-control dahil sa regulations ng mga hotels. Social distancing pa rin. Limited lang ang isang hall. Okay lang. Ngayon, nakita ko na yung design ng technology natin ng FAI. Yung freeze dry technology na gagamitin para sa FAI is dalawang vials yan. Isa yung panghalo at isa yung powder. So, maganda. Kasi kailangan 3 years ang stability ng gamot natin. 3 years mga kababayan. Hindi pwedeng 1 year, 2 year na. 3 years. So kung freeze dry, aabot siya ng more than 3 years. Yes. Pero 3 years the best na yun. So, nakakatuwa, no? Hindi inaasahan na ganun kabilis na ang ating ngayon. Mga process at masyadong magandang ating sitwasyon. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Kahit na inapi at binuli. Ngayon, lumalabas na may mga nakita na ako sa social media dito. Nagtatanong ng mga Indonesians saan bibili. Ay nako. Ayan. Dito na ngayon mamamayagpag ang FAI. Hindi sa Pilipinas, mga kababayan. Sayang ano? Sayang. Sayang na sayang lang. Oh, game over. Yes. Masasabi natin na game over na to. At magpro-produce na. Ito ay hindi na to may tatago. Naunang nag-post ang UGM sa kanilang kwan. Ngayon, dami nang nagre-response at yung mga natuwa na yung mga kwan natin, mga naging pasyente natin dito dahil ayan na. Tuloy-tuloy na. Ang mga kababayan. Napakagandang balita kasi sa pool na sa pool. Itong production date namin sa pool na sa pool ang ine-expect natin na petsa. Dr. Super Mario is coming. Matindi din yung thesis na gagawin ko. Siyempre, bago ako maging honorary doctor, So, tatapusin ko talaga yung thesis na yon. Dapat may thesis ako, sabi nila. So, okay. Thank you for that opportunity. Alam niyo ba yung aming kooperasyon hindi lang sa paggawa ng gamot. Hindi lang sa pag-produce ng gamot. Gagawa din, hindi lang lab ang itatayo ko doon sa binigay na property para kay Super Mario sa compound ng UGM. Binigyan ako doon ng 3,000 square meters. Malaki din. To build laboratory for FAI. Tapos mapapakinabangan to ng mga future Filipino cooperation and Indonesian scientists in the future. And then doon din magtatayo din kami doon ng production plant ng antiviral from the FAI. Wow, palakpakan natin. Ngayon, ando doon na yung mga tao natin, ando doon na yung mga lahat ng mga top researchers all over Indonesia. There are top researchers, top scientists, pharmacologists, epidemiologists, nandito ngayon, Mamaya, magsasalita ako sa kanila ng this is the kick-off. Let's keep the ball rolling until production. Puspusan ng mga kanila, mga kanya-kanyang assignment sila ngayon, Kanya-kanya silang mga assignment at napakabilis nila magtrabaho, mga kababayan. Napakabilis nila. Bilib na bilib ako. So uulitin ko, hindi kagaya ng mga na-encounter natin ng mga doctors ng Pilipinas. Nakakaya lang, mga kababayan. Pag ikukumpara ko talagang wala silang sinabi. Kagaya ng mga doctors na mga nagko-comment about FAI noon.
mga doctors na mga kulang ng sabi niya ah, surgeon siya, sabi niya kwan daw siya ng pharmacy. Pero bakit inunahan niya ng kuda? Hindi muna siya nag-research, di ba? Ngayon, puputukan siya ngayon. Ganon din si Dr. Chu. Ganon din yung isang doktor dyan, si... Ito. Kilala niyo ba siya? Yan. Siya yung nagsasabi noong araw na naghahanap ng publication about pabunan. Alam niyo, hindi sa pagkuan ang mga ito, mga ganito. Pag nagsalita sila in public, magagaling sa publicity, akala mo ang gagaling. Akala mo alam na nila lahat, no? Kagaya niyan si Dr. Chu, kagaya nito, isang tao na to, no? At yan si Dr. Perolina na yan, no? Yan. Pero meron kaming tinatawag na standard, international standard protocol. Alam namin yon ngayon. Kasi ang mga kasama dito ng mga scientists is galing ng WHO din. Alam din nila yung kwan. Ito yung tinatawag niya na randomized. Sabi niya, kung pinasis and disease siya at may ebidensya, ibigay niya doon sa FDA para mabigyan ng license to operate yung kanyang gamot o methodology. Meron na po kaming license to operate. Ang hinahanap naman, Certificate of Product Registration. Ito yung sinasabi niya, mabigyan ng license to operate. Yan ang problema sa kanila noon. Kuda sila ng kuda na hindi pa nag-apply ang pabunan ng kwan sa FDA. Nag-apply kami. Ako mismo nag-apply, ay nagkuha ng kopya ng LTO. Tapos marami silang komentaryo sa pabunan, no? Sinasabi niya dito, so hinahanapan ko siya ng tinatawag na robust clinical trials, yung tinatawag na randomized controlled trials. Bakit siya maghanap ng randomized controlled trials? Meron na bang gumawa ng randomized dyan? Alam niya ba yung sinasabi niyang randomized controlled trials? Wala pa akong makitang publication ngayon. Hihintayin mo, doktor. Padadalhan din kita ng hindi lang ordinaryong publication. Sa highest scientific journal pa. Ilalagay ito. Padadalhan natin siya. Silang mga sinabi na natin kuan sa atin kasi kagaya nila. Kung tutusin, ito, practical lang. Magaling kang doktor ka. Marami kang nalalaman. Ngayon, nakita mong nasa kalagitnaan tayo ng krisis. Nakita mong nasa kalagitnaan tayo ng pandemya. Hindi dapat mag-comment ka na mag-comment. Alamin mo kung ito ba'y makakatulong sa problema ng mga kababayan mo bilang isang doktor. Ano bang sinumpaan yung mga doktor, di ba? Di ba tumulong, bumuhay, magbigay ng lunas sa mga may sakit? Hindi naman lunas ang binibigay ninyo eh. Mga pambubuli. Lunas ba yon? Hindi lunas yun eh. Mga kababayan, pambubuli ang mga binigay ng mga doktor na to. Magsalita sila para ipakita nila sa public na sila yung may malawak na kaalaman, na kinalaman. Ako, kahit hindi ako doktor ngayon, marami na akong nalalaman sa pagdating sa mga bagay-bagay na yan. Kaya, marami siyang mga binanggit dito. Nakarecord to sa akin. Kasi hindi naman yan COVID medicine. Parang medicine yan for dengue. Medicine for flu, and combination siya ng several components na legal, pinagsama-sama niya. Inalam mo ba kung ano yung dengue? At saka yung COVID? Isa lang yan, parehong envelope virus. Yun ang pagkakamali mo, doktor.
Mahirap kasi yung masyadong kuda ng kuda. No? Herbosa nga pala. Oh. Kaya ito na nga masasabi natin. Dapat ang gobyerno natin talagang titignan mabuti ang FDA at Department of Health. Isa sa mga pinakamahalagang departamento ng gobyerno yan. Dahil dyan nakasalalay ang kalusugan ng mga tao. Nagsasalita ako ngayon dahil napatunayan ko na ang FAI, ito, may kakayanan. Anong mga pinaggagawa ninyo dyan, no? Ang dami natin kailangan na tulungan, na sagipin. Anong mga pinaggagawa ninyo? Wala kayong ginawa kundi idiin pababa ang pabunan. Na hindi nyo man lang tinignan ang experience. Yung safety ng pabunan. Ilang years nang ginagamit ng mga tao, maraming gumagamit. No? Pero, yun nga, talagang, kasi hindi naman yan COVID medicine. Ngayon, na-approvean na ang patent niyang coronavirus. Ngayon, gagamitin na siya. Baka, bawal na bawal kasi banggitin pero maghintay kayo mga kababayan. Hintayin nyo na lang ang press con para doon na namin banggitin ng lahat-lahat para makontento lahat. Yan. No? Itong mga to nagsalita at alam nyo ba yung nag-handle ng FAI ngayon? Expert sila sa clinical trial. Marami ni silang experience sa clinical trial. Scientist ito at siya ang authorized to handle the... Mahirap banggitin. Hindi ko na babanggitin. Siya ay authorized ngayon na mag-handle ng biggest clinical test in Asia. Siya yung nandito ngayon na nag-handle ng FAI. No? Para malaman ninyo. Hindi ko babanggitin kung kailan at kung sino siya. Yan. Malalaman nyo yan sa press conference. Malalaman nyo yan. Iimbitahan ko din yung Department of Health natin sa pag-start ng major activity ng Indonesia. Pero sa press con, iimbitahan ko ang embahada natin dyan sa dito sa Indonesia, Philippine Embassy. Kahit magpadala man lang sila ng dalawa o isang representative, no? Sayang itong opportunity na sana Pilipinas. May kakayanan naman tayo, sa totoo lang. May kakayanan tayo na gawin kung ano man ang ginagawa namin ngayon dito sa Indonesia. Marami tayong expert dyan sa UP. Marami tayong expert sa De La Salle, sa UST. Mga researchers natin na magagaling nandiyan. Marami. May kakayanan tayo. Kaya lang, hindi talaga nabigyan ng tsansa kasi nga dahil sa maraming magagaling na nagmamagaling. Ang FDA natin, yung dahil sa kagagawa ng malaking mama, na kompromiso talaga yung FAI. Yun ang totoo. Personal na inggit, personal na interes, gusto nila talagang wasakin ang FAI, ang Pabunan family, mga doctors mag-away-away. Yan yung mga main agenda nila. Then para sila na nangupya, aandar. Sila yung talagang gustong mamayagpag yung nangupya ng produkto na yan. Pero pinag-aralan namin, pati mga expert dito, mga abogado, kahit sinong kumupya, madadali yan. No? Kaya, kung talagang kopyahin yan, matagal na yung patent niya, di kinopya na yan ng mga malalaking bansa pa. Hindi nga nila makopya dahil may protection yan na tinatawag. Protected yan. Tinatalakay natin dito yung kakayanan ng FDA natin, ng Department of Health natin. Ito yung sinasabi nila dito na pinakamahalagang departamento ng isang bansa yan na dapat
ang mga nakaupo dyan ay talagang may kakayanan, talagang bukal sa kalooban ng pagsisilbi para matugunan ang pangangailangan ng kanyang bayan. Pagdating ng krisis, pagdating ng pandemya, di ba? Ganon dapat talaga. Anong nangyari? Ang nangyari, wala eh. Dadaan ka sa butas ng karayom. Oo, alam natin na isang isang departamento yan na talagang kailangan nila screening dahil gamot yan. Kailangan talaga nilang tignan mabuti. Pero sa panahon ng pandemya, kailangan ng suporta nila. Kailangan ng tulong nila. Lalo na yung DOST na yan. Anong ginagawa ng DOST? Yung tawa-tawa? Tawa-tawa talaga, nakakatawa. Unahin mo pa yung mag-uumpisa ka pa lang na mag-develop. Nandiyan na yung may experience ang gamot. Ginamit na ng more than 35 years. Ginamit na ng maraming tao. Ginamit na sa maraming karamdaman, maraming sakit. Bakit hindi nyo pinag-aralan? Bakit hindi tinignan ng natin, DOST natin yan? Kung talagang sincere sila sa kanilang trabaho, sa kanilang tungkulin. Yes, marami nang nagko-comment talaga ng hindi na tamang nangyayari sa iba't ibang departamento natin sa Pilipinas. Ito, hindi naman natin pwedeng siraan ng gobyerno natin dito sa Indonesia. Pero sa nakita nilang mga ebidensya ng sa pagbigay lang ng cease and desist order ng gamot na ito, napakalaking napakalaking question yan, mga kababayan. Napakalaking question yan kasi lahat, biro mo sa iba't ibang bansa, lahat naghahagilap, gumagapang para makakuha ng gamot, para masolusyonan ang kanilang problema. Pero ano ang nangyari? May cease and desist order, may summons. Pero ngayon nalaman ko, nagkaroon ng ganyan dahil may isang tao na malaking mama, na isang sumisingot ng 5 fingers. At pagkaalam ko, sila yung mga dating kasamahan ng pabunan at na humiwalay sa pabunan at nangupya, dinagdagan ng konting yung formula at ginawa na nilang sila na yung nag-claim na sila na ang may-ari ng na yan, invention na yan. At pininance niya ang pagkakalam ko sa isang impormasyon, pininance niya ang FDA Region 3 para lusubin. Ayan, kaya pumunta yung FDA Region 3. Kala mo mga criminal yung mga pabunan doctors, may NBI, may police, no? Pinaikutan na wala namang search warrant, sinearch na yung yung gamot. Mga gamot ng mga pabunan, At kung ano-anong violation ng kanilang dinagay, tapos siniled. Sino ngayon ang tinamaan? Yung mga kawawa nating mga mahihirap na mga kababayan na nag-aasa na magkaroon ng magandang gamot, magamot ang kanilang mga karamdaman. Di ba? Di ba napakatindi ang ginawa ng malaking mama na yan? Pero yung FDA Region 3 personnel na nagpagamit, na napakalit din ng kanyang pag-iisip, ng kanyang utak, no? Inuna niya yung kanyang kung ano man ang mga binigay sa kanila, ayun, tinanggap. Inupakan na ngayon ng pabunan doctors natin. Hanggang ngayon, hindi nawawala yung bulok na sistema na ganyan, mga bugok na mga tao. Hindi ba? Hindi ba napakalaking katarantaduhan mga pinaggagawa nilang mga yan? For more than 35 years na ginagamit sa isang iglap lang. Kalagitnaan ng pandemya, kalagitnaan ng krisis. Upakan nila yung nakakatulong sa mga kababayan natin. Na ang dami nun volunteers na mga pulis natin, ang daming sumulat nun at gustong mag-volunteers na mga frontliners natin para mabigyan ng proteksyon. Pero hindi nangyari. May mga sulat ako. May mga handwritten sulat ako dito na nagre-request din, nangingi ng tulong. Pero pinagingkan ba? Wala. Kaya talagang nagpapasalamat ako ng todo sa Panginoon dahil napunta tayo dito sa Indonesia. Ngayon, huwag na naman nilang sabihin na minamagic ko to, minagic namin ito. Hindi na to magic. Pag nag-produce na to, sino ba ang mag-produce nito? Isang pinakamalaking state-owned pharma ang mag-produce ng FAI.
Ha? Di ba? Di ba nakakahiya sa atin parte yan na nanggaling dyan yung gamot natin? Middle of pandemic, lumipad si Super Mario dito sa Indonesia. Middle of lockdown. Ha? Sakripisyo ako noon. Ha? Walang makainan na maayos. Ha? Walang mabilan ng kwan. Nagtsatsaga ako sa noodles sa loob ng kwarto. Ha? Kaya dapat maganda talaga na pagka ang gobyerno natin ay talagang sincero sa kanyang tungkulin. Ipesto mo yung dapat, yung may kakayanan, yung matalino, yung may puso, may tapang, ha? At may talino, at malasakit. Importante yun sa bayan. Importante yun. Mga sabihin nyo, binibuild up kong mga Marcos o kung dahil Marcos ako. Hindi. Mag-research kayo mga kababayan. Hindi naman tayo bobo at tanga. Gamitin nyo ang Google, gamitin nyo ang computer. Makikita ninyo ang mga kabinete ng Presidente Marcos noon. Hindi basta-basta. Hindi mo mabasta-basta. Ha? Kaya ngayon, bakit ko ginawa ng maayos to? Bakit ko ito plinaster ng maayos? Dahil may sistema tayo na maayos. Ha? Awa ang Pilipinas, sinong nagsasaper ngayon mga kababayan? Di ba tayo? Di ba mga mamamayan natin? Automatic, PhilHealth, bayad agad. Singil agad sila sa atin. May mga negosyo tayo, singil agad sa PhilHealth. Hindi ka pwedeng hindi magbayad. No? Ano nangyari? Oh. Anong klaseng serbisyo ng Department of Health ngayon ang ginagawa sa atin? Quality ba? May karapatan tayo mga kababayan na usigin sila dahil concerned citizen tayo eh. Nagbabayad tayo ng buwis. Tandaan nyo yan. Nagbiwis tayo. Bakit tayo mananahimik? Hindi tayo pwedeng manahimik. Ha? Kaya, hindi bale, mga kababayan. Sa panahon na ito ay eye-opener sa ating lahat ng mga Pilipino. Sa susunod, titignan ninyong mabuti yung inyong isusulat pag kayo ay nagboto. Dahil ang unang magsasakripisyo ay kayo, tayo, pag nagkamali tayo ng linista. Pagsisisi at pagmumura ang ating gagawin, tapos na. Wala na. Wala na tayong magagawa. Tapos na eh. Oh. Nababanggit ko lang ito mga kababayan kasi tao tayo eh. Hindi tayo plastic. Hindi tayo manhid. At saka unang-una, nagsakripisyo din ako nang nandyan ako. At sa ngayon, di ba nakakaya na makita natin sa balita na ang ibang bansa, balita mo, ay naghahanap talaga, gumagawa ng paraan ang bansang ganito para makahanap ng sariling gamot. Sa Africa, kung anong available na meron sila, ginagamit nila kaagad. Pero sa Pilipinas, naku, under investigation ng PhilHealth for corruption. Ang Department of Health for corruption. Lintek, nakakahiya. Di ba? Totoo naman. O di ba, sabihan ako dito, minsan, hindi ko alam kung paano ko i-depensa ang kwan natin, Department of Health natin. Pag chinek nila, nasa front page. Diyos ko. Oh, I don't know. Sabi ko, I don't know what is happening in the Philippines now. Oh, yeah. See, in the middle of pandemic. Now, what's this PhilHealth? What is PhilHealth? What is the DOH? Yan mga babayan. Sinisiguro ko lang yan na pag panahon na para tutukan natin ang FDA, DOH at ang mga iluklok natin sa pwesto. 2022 na naman. Ngayon, marami naman nagsasamantala gamitin ang pandemic para magkapera. Para to raise fund for the next election. Yan ang totoo. Ha? Yan ang totoo. Panding. Ginagamit na naman ito pag mga mapagsamantalang mga kwan. Tapos pagka kwan dyan, gagamitin na naman ang pandemya para sumikat, para ang tao ay ganyan. Ay nako.
ito yung panahon ng pandemya. Doon mo makikita ang totoong sakripisyo ng isang public servant. Huwag kong sabihin politiko. Kasi karamihan dyan talaga namulitiko, karamihan. Hindi tayo namimintas. Dahil tumakbo rin ako. Para ibigay ko ang aking totoong pagsilbi sa gobyerno. Pero nakita ko, naramdaman ko, at hindi naman ako bulag. At hindi rin kayo bulag, alam niyo yan. No? Ng politiko, talagang ang politika. Hindi ako nagsabi. Sabi ng iba dito, pag sa politics talaga, marami. Over politics. Yan. Over politics. Ay, nako. Kaya, napunta tayo sa politika dahil siyempre, nabanggit lahat-lahat yan dito na uungkat lahat yan dito. Pagka pinag-usapan ang gamot, pagka pinag-usapan ang mga scientists, nagbabalik tanaw sila with the relationship of Suharto and Marcos. And nakikita nila noon, panahon ng Marcos, Philippines is number 2 in Asia. Hindi ko yan inuungkat. Sila ang nag-uungkat. Sila ang nagkikwento. Sila ang nagsasabi. I've met your uncle. I've met President Marcos. Pag na-meet natin ang mga matandang mga politiko dito, mga talagang kumbaga mga naging senator dito, nagkape kami. Kasama namin siya. Napaka-bright ang vision niya sa Pilipinas. Nakaka-proud pag napapakinggan natin yon. Kasi tinitingnan ko yung mga kausap na yun. Nakita ko yung kanilang achievements din. Talagang matindi rin. Kaya mga babayan, magpasalamat tayo talaga sa Indonesia dahil solid ang kanilang suporta. Kung may solid Pinatics tayo, solid Indonesian Pinatics din meron. At mga scientists at mga doctors. No? Marami na akong nagawa sa buhay ko kahit hindi ako naging politiko. Masaya na ako doon. Pero kung ipagkaloob ng Diyos sa atin na tayo ay magkaroon na maglingkod sa taong bayan, salamat, Panginoon. It has been my dream to become a public servant, not a politician, not a seated politician. No? So, public servant, mga kababayan, hindi politiko. Yan. So, mga kababayan, ito na, diretsa na tayo sa topic natin. Hindi na magtatagal, may announce ng production natin. Pag lumabas ang production, uumpisan na yan ng mabilisan dahil ayaw na nilang dumami at lumaki ang problema nila dito. Diretsa na. Pero wala ako sa formal na panahon na i-announce yan. Hintayin ninyo ang press conference namin. Hintayin ninyo na may plaster lahat. Hintayin ninyo na mahawakan namin yung certificate na yan. Tapos. We are the champion, my friend. Yun na yun, mga kababayan. Let it be. At siyempre, gagawin ko lahat ng aking makakaya na kung pwede sa maging unang first production ay may parating ko sa Pilipinas o ako mismo ang magdala pabalik ng Pilipinas. No. Harangin na nila kung harangin nila. Basta ito, palalagyan ko ng papel, pakumpleto ko ng papel, ayan, para sa Pilipino yan. Para sa mga kababayan natin yan. Gagawin kong lahat ng aking makakaya, hihingi ako ng suporta ng Presidente ng Indonesia. Siyempre, pag may endorsement ang President ng Indonesia, Mr. President Rodrigo Duterte, sasabihin ng Presidente ng Indonesia, nasubukan na namin ito. Ito ay sa pakiusap ng ating Super Mario dito na ito ay nakaparallel na programa niya para sa Pilipinas. So, ito ay para sa inyo. Tanggapin ninyo. Hindi kaya imposible yon? Hindi kaya posible yon? Posible yon, mga kababayan. Pag may FDA dito at nasubukan ni dito, hindi ba pwede bang tanggihan ng presidente natin yan? Gamot yan. Makakatulong yan sa mga kababayan natin. Di ba? At yung ibang gamot, ayaw ko nang banggitin. Merong kapapasok lang na gamot yan. Ngayon, na-approvean kaagad ng FDA dahil sinabi nilang, herbal. No? Kaya, panapanahon talaga
Panapanahon lang talaga, mga kababayan. Hindi talaga napapanahon ng FAI sa Pilipinas. Pero ito, pag nag-umpisa ito, buong mundo makikilala ang FAI nang dahil sa Indonesia. So hindi ko iwanan ang Indonesia, mga kababayan. Dito na namin itatayo ang talagang pinakamalaking pharmaceutical sa Indonesia to produce, to export FAI products. Ano pa man ang man-develop namin ng gamot under FAI company, tuloy-tuloy yan. At naipangako na yan, mga kababayan. So magkaroon man ng siguro international partners sa Pilipinas ng FAI, yan din ang pangalawang aayusin natin. Kaya merry ang Christmas ng FAI. So I'm hoping na we will do our best na talagang papasok ng production week. At bago kasi mag-umpisa, kailangan mabisita namin, kailangan magpirmahan kami ng maayos na kontrata, kung ano yung mga nakapaloob sa memorandum of understanding na yan, tapos sa contract na yan. Tapos ito dito, at may ilagay ito sa scientific journal. Okay na yan. Naayos na yung yung formulation studies niya. Nagawa na. Nagawa na yung clinical evidence. Nagawa na. Makakakuha ako ng kopya niyan pag tapos na lahat-lahat. Pag kompleto na lahat-lahat. Kasi may sistema tayo dito na kailangan sunodin. Kung may system kasi, maayos, mga kababayan. Sa inyong mga suporta, sa inyong mga tulong, at ako po ay humingi ulit ng patuloy na pagantabay, patuloy na pagdadasal hanggang sa makamtan natin ang buong talagang tagumpay ika nga. Pero malapit na magpro-produce na, mga kababayan. At hindi na yan pwedeng i-adjust at iurong ang petsa dahil tapos na ang aming usapan. Pag labas ng press con natin, dyan na magkaalaman. Share nyo na yan ng todo-todo. God bless you all at maraming salamat at magandang hapon. Pupunta na ako doon sa activities dahil nandoon na silang lahat ngayon. No? So, hinihintay din nila na ako ay magsalita at makita nila ng personal dahil ito yung mga galing sa iba't ibang universidad, mga top researchers, mga doctors, epidemiologists, virologists, pharmacologists, no? Mga scientists. So maraming salamat sa kanilang support. 2 days ito na trabaho. So abangan ang press conference ng FAI natin. God bless you all.